Magandang araw po muli sa ating lahat at welcome po sa aking munting YouTube channel. Meron na naman tayo itong gagawin, yung ceiling fan. Nag-overheated na po siya, kaya naman pumutok na po yung fuse. Ito po yung fuse po niya. Okay. So wala na pong continuity at saka yun, nagkaputol-putol yung mga windings. Itong mga putol na, tatlong wire lang po yan, no? Ito naman yung double. Dito po yung nakakonekta yung ating fuse. Tama ba? Plastic insulator niya, wala na, mga ano na, naglaglaga na. Ayan o. 1, 2. Pag idugtong din natin to, magkakaroon lang po yan ng short. Tatama na po rito sa bakal, no? Wala na po yung plastic insulator po niya, naglaglagan dahil sobrang lutong. So ang gagawin natin, kakapain natin, itatry po natin isang i-rewind, no? I-rewind po natin siya. Ang gagawin natin ay kukunan po natin ang size ng magnetic wire, kung anong size po itong kanilang ginamit. So ibabalik lang po natin sa design kung anong design po niya, kung ilang turns, no? 4 naman yung pitch niya. 1, 2, 3, 4. 4, bali. So kung anong design po ng motor na ito, yun po ang ating dapat maibalik para yung speed po niya ay may balik po natin sa tamang resistance. So kukunan lang po natin siya ng size ng magnetic wire. Okay guys, ito yung unang ceiling fan po natin. Pangalawa ito. Saka doon sa taas ay okay na ito, gumagana na po yan. Napalitan po natin ng thermal fuse yan. Saka ito. So itong motor na to, itong kanyang naging problema po niya. Naputol na yung windings, mga wire at saka yung insulator. Yung plastic insulator po niya. So, overuse po ito, overuse yung ganito. Saka walang limit sa paggamit, no? Ito yung ating susukatan, no? So alamin natin kung parehas lang pa ang laki. Kung napapansin nyo, halos hindi ko na po nakikita. Sobrang liit. Wire gauge po natin. Ayan. 31 saka 32. Ito pumasok sa 32. Tapos isa rito pumasok din sa 32 o 31. Halos hindi ko matiyak kung alin pa rito yung mas mataba o hindi naman kaya, baka parehas lang ang size ng wire. Yung ating ginagawa ay nakabase po lamang yun sa aking personal na experience. So wala akong idea kung parehas lang ba ang size po nitong wire. So yan, bali sa marunong mag-comment lang po kayo. Kasi ito yung ating gauge. Para sa akin itong wire, itong dalawa, saka ito, pumasok siya sa 32. 32. Ayan. Pinakapino na, halos gabuhok na po yung kapal. Buhok na lang. Ito sa 33, hindi sila pumapasok. Ito. Hindi na pumapasok sa 33. So meaning, dyan ako sa 31, 32. Gusto ko kasi may balik yung talagang stock po niya na wire. Para nang sa ganun, yung resistance po ng ating blower ay ganun pa rin. So kailangan makuha po natin yung saktong size po ng magnetic wire. Dalawa po yan, isa, dalawa. Bali ito, double wire naman po ito rito. Isang connection lang po sila. Bali naka-splice po silang dalawa rito. So nag-double po sila. So yun. Yan. Tingin ko nga rito parang isa lang eh. Pero dalawa po yan, dalawang piraso po yan. Ayan. Kita nyo, bago tayo magtuloy-tuloy, disclaimer lang. Ang ating may sisir at may babahagi dito sa video ito ay nakabase po lamang sa aking personal po na experience sa pagre-repair po ng mga ganitong motor. So idol, nagkuhan tayo ng isang windings. Bali ito, bawat isa nito 100. Bali 600 po sila, 600 turns, no? Bali yung starting, kumbaga, no? Ayan, dito yung dito natin yung tinanggal po natin. Bilang po natin ng 600. Yan, ang running coil niya 700 turns. Ito naman ang starting is 600 turns. Lalagyan na lang po natin sa loob ng insulator. Malutong na, malutong.
Okay, ito na yung ating moldy. Ayan. Moldy po natin para makagawa po tayo ng panibagong windings. Yan po ang... Okay, ganito yung setup po natin. Ayan na po yung ating moldy. Ayan. Manual lang po ang ating gamit na rewinding machine. Ang setup po natin sa ating machine, i-calibrate po natin, tatapat po natin dito sa 0, itong dalawang pointer, ayan. At saka yung una nating gagawing windings is 600 o 700 turns, dalawa lang kasi yun. Ayan, ganyan po siya. So, ayan, buti tumahimik ang ating kapaligiran para magkarinigan po tayo. Yan, medyo tahimik ang ating paligid ngayon. So, bali, ganyan po yung ating setup. Bali, papakita po natin yung diagram o schematic diagram po ng ating ceiling fan motor. Okay, ganito po yung ating nabuong diagram. Ayan. Ganyan lang po siya, no? Ayan ay capacitor. Ayan, yung plug, 220. Tsaka fuse. Ayan. Ayan, ha. Yan po yung ating nabuong diagram. Wala po tayong idea kung paano mag-drawing. Ayan po ang itsura ng ating mga windings. So, 1, 2, 3, 4. Yung starting coil. Tsaka 700 turns naman yung ating running coil. Kulay gray. Tsaka yung pink. Ayan. Yan po ang ating gagawing winding sa ating ceiling fan motor. Okay. Inulit ko, pag gagawa po natin ng diagram, ito ay guide po lamang. Hindi ako sure kung yan ba talaga gumawa ng diagram. Ayan. Bali ito ay guide po lamang. Naka-base lang po yan sa personal na kapamaraanan. Okay? Bali ito yung ating nabuo na diagram sa ginagawa po nating ceiling fan motor. Ayan. So, ang susunod na natin, paggawa naman po ng windings na po ng ating motor. Ayan, ipaplastar na lang po ito, para magpantay-pantay po sila. Parehas po dapat ang laki ng ating mga windings. So, ayan.